Kapatid ni Sister Ima, alam ko na isa ka sa nagdiwang ng kaarawan ng ating Panginoong Hesus na siyang sinilibrate natin tong araw na ito, na which is March 28. Paano mo napatunayan na ito yung talagang tunay na kapanganakan ng ating Panginoon? Ayon sa natutunan ko sa pakikinig ng banal na salita ng Diyos, ang birth of Christ, ito yung lalo na ngayon sa pagganap natin, dito ko nakikilala higit sa lahat ang kapanganakan ni Jesus Christ sa pakikinig ng salita ng Diyos. Dito ko nalalaman na mayroon palang ano ba yan tawag dito, nagaganap ng kamatayan, mayroong nagaganap ng birth of Christ. Dalawa ang ginaganap ngayon. Subalit sa akin, ito ang pinipili ko dahil nababasa ko ang tunay na kapanganakan ng Jesus Christ ayon sa Lucas 26, 1:26. Amen. Nababasa ko doon ang tunay na kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ako magpasalamat sapagkat tinuwid tayo. Hinahanap natin ang katotohanan para ito'y para sa atin. Napakalaking blessing sa atin na natuntunan natin ang kapanganakan tungkol sa ating birth of Christ. Yun lang masasabi ko. Kaya maraming salamat. Praise God, hallelujah. Dito naman tayo sa isa, kakapanayamin natin ang ating sa kapatid sa pananampalataya na si Sister Dedikasyon. Amen. Nais ko po na magbigay ka ng share para sa kung ano ang nadama mo kapag nagsiselebrate tayo ng celebration ng tunay kapanganakan ng ating Panginoon, na nakatitiyak natin na ito ay hiwalay sa pag-celebrate ng mundo. Kasi doon sa Lucas 1:26, ang sabi ng Anghel Gabriel, nung inutusan siya ng ating Diyos na ika-6 na buwan. Amen. Ngayon, ang pagkasulat doon sa talata, kailangan mabuhay muna bago mamatay. Amen. Ang nangyari kasi sa sanlibutan, namatay muna bago nabuhay, mali po yun. Kasi buhay muna ang tao, lalo na higit sa lahat ang Diyos, na buhayin muna siya bago siya mamatay. Ngayon kami nagdiriwang ng March 28, na yun talaga ang totoong kapanganakan ayon sa Lucas 1:26. Napakasimple lang naman po iintindihin yung ika-6 na buwan. So, ang ika-6 na buwan hanggang pagdating sa 9 na buwan, na ang tunay kapanganakan niya is March 28. Amen. Kaya doon po talaga, marami naman po talaga na nagsisimba. Oo po, nandoon na maraming mga tao na mga maliliit man na congregation or mga malalaki man na congregation. Pero ang pinakamakinisip talaga ang ating Diyos na kung ano ba talaga ang tunay niyang kapanganakan. Amen. Amen. Masingit ko lang, ano? Opo, sige po. Biro mo si Gabriel, pinaka mataas sa upo na yun, parang Amen. general. Amen. Pero inutusan ng Diyos, sunod siya. Opo. Ngayon, biro mo, ilang demonyo sa lupa, hindi nakaharang sa kanya. Hallelujah. Amen. Madala lang yung mensahe kay Mary. Amen. So, ibig sabihin, nakarating sa atin, kaya yung tinitestify, walang nakaharang sa mensahe ng Diyos na na-receive natin, like Mary. Amen. Si Anghel Gabriel, inutusan, sumunod na siya, nag-anghel siya, tayo pa kaya na tao, na hindi tayo susunod sa pinakamataas na makapangyarihan na pangalan na Jesucristo. Dapat ang mga tao, kailangan alamin at salisatin lahat ng mga kasulatan sa Biblia, dapat basahin, hindi yung susunod lang sa salita ng mga kung sino man ng mga saserdote na sa kapanahunan ngayon. Amen. Yun lang po ang aking ma-share. Kung ano man ang mga katanungan, willing naman ang PBM-RPM na sasagot sa inyong mga katanungan. Praise God. So patuloy po tayo mag-ano ng mga panayam sa mga sumunod at nag-celebrate sa araw na to bilang celebration ng Sister Mila. Christ Jesus. Sister Mila Maya. Ikaw, Sister Mila, nais ko po na magbigay ka ng bahagi na mga ilan kung
kumbinsido ka ba na sa pag-aaral ng tungkol sa kapaganakan ng Kristo ay ito'y lehitimo na nakasulat sa banal na kasulatan? Franz Surigao, sister. Ikaw ay para Surigao. Magbigay pa kayo ng mga ilang paliwanag tungkol dito. At napapatunayan mo na talagang tama itong celebration na ating ginaganap.